Hi! Kumusta po kayo mga kababayan sa mang panig ng mundo, sa mang bahagi ng Pilipinas? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo at malakas pa rin po ang ating loob upang harapin ang lahat ng paghamon na ating sinusuong sa pang-araw-araw na buhay na ating kinakaharap. Kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at video talakayan. Ayan. Pag-usapan natin ang dalawang topic or subject matters sa oras na ito. Ang una, ito pong nasambulat at talaga namang pong nakakagalit at nakakagulat. Grabe. Out of 1 year na budget ni Marcos for 2025 na ipinasa nila ng kanyang pinsang sindikato at mga aliporis nilang mga kriminal na mandarambong sa 2025 lamang, na mga mahigit 1 trillion pesos ang ninakaw, dinurubo at dinambong sa flood control projects pa lang. Yung napatayo na classrooms, 22 lang. 22. Yeah, you're right. You heard me correctly. 22 classrooms in 1 year out of the supposedly targeted na 1,470 school buildings or classrooms na dapat na ipatayo. Bagamat mababa na at kukurampot ang bilang na yon, ay aba sa isang taon halos, patapos na ang taon, 22 lang po ang ulat ng DPWH ng school buildings or classrooms na naipatayo nila. At magtataka ka bakit sila sa DPWH ang nag-i-implement nito at hindi ang Department of Education. Yun na nga po. Kaya nga nagtatanong na rin po mismo ang Department of Education Secretary na si Sani Angara, bakit? Bakit kami ang end users pero wala kaming say kung paano namin ma-implement ang aming proyekto at programa patungkol sa paghahabol o pagbibigay ng karampatang karagdagang classrooms sa mga pampublikong sekundarya at elementarya na mga paaralan. Imagine the backlog, yung kulang na backlog na numero sa buong public education sector, high school and elementary, 162,000 classrooms ang kulang ni Marcos. At syempre, hindi naman natin sinasabi na siya lang ang may kasalanan niyan, sapagkat may mga dumaan pa na mga nakaraang gobyerno. Because ngayon siya na ang gobyerno, hindi naman pwedeng lumingon pa siya at isisi niya doon, sapagkat kay Pangulong Duterte, ang average classroom na naipapatayo doon sa panahon ng kanyang gobyerno was the average volume na na-accomplish ay mga nasa 23,000 classrooms sa isang taon. Kay Marcos ngayon sa 2025, 22, not 22,000, 22 lang talaga. At ito ay isang public record na na-reveal o mismo nabunyag sa harap ng Senado, sa loob ng Senado. Ayun. Pag-usapan din natin po itong patungkol sa mga panggagapang at mga marurumi at delikadong maniobra ng CPP, NPA, NDF under the government of Marcos and Romualdez ay talaga pong tudo-tudo ang largahan ng kanilang recruitment, lalo na po sa pag-recover nila sa mga schools at universities, at halos sila na po ang namamayagpag, mga kababayan, dito sa pagbubuo ng mga alyansa, mga front organizations, lahat po ng mga ginagamit nilang taktika at pamamaraan ay pinababayaan na lang halos ng gobyerno, lalo na dito sa pagsakay ng todo-todo at paggamit ng CPP, NPA, NDF sa issue ng flood control plunder and massive corruption na nagiging mainit na issue pagdating po sa recruitment ng kabataan. At ngayon nga po, habang tayo ay nag-uusap dito sa video analysis, may pabirada pa sila na nagpadala ng ISM. Ano itong ISM? Ito po ang International Solidarity Mission na kung saan ang mga CPP, NPA, NDF, local organizations, mga front organizations and alliances nila, kagaya ng mga party list nila, pati ng bagong alyansang makabayan na Broad Alliance daw nila ito para sa kampanya, ay nagkakaroon po ng koordinasyon sa mga CPP, NPA, allied organizations abroad. And then papasok dito ang mga dayuhan
At ngayon ay binubulabog nila ang security operations and programs as well as development projects na inilulunsad po ng Armed Forces of the Philippines at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa area po ng Rizal Province hanggang boundary ng Bulacan. At we have received information na itong mga pakialamerong dayuhan o mga banyagang personalidad na binitbit at hinakot ng CPP, NPA, NDF at kapwa mga komunista at mga sympathizer nila sa communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF, inaharas nila at binibirahan at binubugahan ng black propaganda operations. Ito pong ating mga unit ng mga sundalo na nandyan po sa area na nagsasagawa ng security operations and community development programs and project interventions sa mga lugar na dati po ay pinagpupugaran at naging kanlungan ng mga komunistang teroristang armadong grupo ng NPA. At ang 80 Infantry Battalion na nakatalaga po sa area of coverage na ito sa boundary ng Rizal Province at Bulacan Province, ito ngayon ang inaatake ng mga komunistang teroristang front organizations nila, kagaya po ng Karapatan Piansador ng NPA na nagpapakilalang human rights group, at kagaya din po nitong mga NUPL, no? National Union of Patakas Lawyers, na mga abogado at mga kasabwat ng komunistang grupong teroristang CPP, NPA, NDF para atakihin ang gobyerno, pahinain ito at eventually ay mapapabagsak nila kung makatsamba sila na makabangon pa sila muli. At ito ngayon ang ginagawa nila dyan sa may area ng Rizal at Bulacan, kung saan mayroon pang mga banyaga o mga dayuhang mga personalidad na bawal po ito na makialam sila at makisawsaw at magmaniobra at magmanipula ng ating pangloob na mga usapin, lalo na ang mga pangseguridad at mga pangpolitika at panglipunang kalagayan ng ating mga mamamayan. At ngayon po, yan ang nangyayari dyan. Itong CPP, NPA, NDF, namely, yung grupo ng Karapatan na Piansador ng mga NPA, ang grupo ng National Union of Patakas Lawyers, at itong ISM o International Solidarity Mission ay ginagamit ngayon ng lokal na mga komunistang terorista sa area ng Southern Tagalog, partikular sa Rizal Province at kanugnog na mga munisipalidad o mga barangay sa kabilang probinsya ng Bulacan. At alam na po natin na ito ay flashpoint area para po sa communist terrorist NPA groups na sinusuportahan nitong mga front organization. Kaya po natin ito ibinubunyag. So unahin po natin itong pagbubunyag hinggil sa classrooms na hindi lang po ito usapin ng numero o usapin ng physical na istruktura ng mga silid-aralan. Ito po ay principally issue kung paano binibigyan ng seryosong pagpapahalaga ni Marcos at ng kanyang gobyerno ang pangangailangan at kabutihan at kagalingan ng kabataang Pilipino, lalo na ang mga kabataan na nanggaling po sa mga pobre at mahihirap na pamilyang Pilipino, na ang kanilang tanging pag-asa upang makakuha man lamang ng balansi ng pagkakataon na umunlad din ang kanilang buhay at makahulagpos sila sa gapos ng tinatawag na generational and cyclic poverty, yung ipinapasa na kahirapan na halos buong henerasyon ay paulit-ulit lang na nalulugmok sila sa mahirap na buhay. Ang tanging pag-asa nila na nakikita ay itong edukasyon, na makakuha man lamang mga anak nila ng matino, maayos at libreng edukasyon. Kapangangailangan po dyan ang silid-aralan. So if Marcos can provide billions of pesos para dito sa mga flood control projects na umabot nga sa 1.2 trillion pesos ang ninakaw at dinurubo, at ngayon po ay diskarte na palusot na lang ang ginagamit nila, kagaya po nitong mga insidente ng pagkakasunog sa central office ng DPWH na talaga namang nakakapagduda, mataas po ang suspisyon ng taong bayan na sinadya o talagang ito ay ginamit para posibilidad na mapagkakaroon ng pagkakasira ng mga ebidensya, yung tinatawag na documentary
and material evidence. Pero wala pa namang conclusive pa na pahayag ang DPWH kung nasa custody pa ba nila at pangangalaga ang mga ebidensya. So, ang punto natin dito, kung ganito na lamang bigyan ni Marcos ng matuwid ang pagkakaroon ng grabing pandurobo, pangungulimbat at pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan na 1.2 trillion pesos ang nawala at hindi na ito makikita pa ngayon at mukhang malabo na maibalik pa sa taong bayan, samantalang binabarat at binabansot pala ng gobyernong ito ni Marcos at nila Romualdez ang napakahalaga na pangangailangan para makaangat naman at magkaroon ng pagkakataon ang milyong-milyong kabataang Pilipino na makakuha ng matuwid na edukasyon. So this is more than just the numbers of school buildings being constructed. This is beyond the question or issue ng kung ano ba at magkano ang inilaan dito, kundi ito ay pagpapakita kung gaano kabigat at kaseryoso. Yun po ang mas matinding usapin. Gaano kabigat at kaseryoso binibigyan ni Marcos ng pagpapahalaga ang pangangailangan sa sektor ng edukasyon. And we have come to know, mga kababayan, samantalang bundat na bundat ang mga kagaya ni Saldico, ni Martin Romualdez, at mga sindikato nila sa Congress, bundat na bundat sa pagnanakaw ang mga kontraktor na kriminal at mga kasabwat nilang sindikato at kriminal na mga taga DPWH at pati ang mga bata-bata ni Marcos sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, samantalang binawasan pala ng total of 65 billion pesos ang pondo ng sektor ng edukasyon sa 2025 budget. 45 billion pesos ang ibinawas o kinaltas sa pondo ng Department of Education at samantalang 20 billion pesos ang para sa Commission on Higher Education. Total of 65 billion pesos na pondo ng mamamayan ang kinuha at nirealign, inilagay sa mga unprogram at mga insertions na diskarte nila Marcos at Romualdez, kaya nagkaroon ng malawakang mga pandarambong gamit ang maskara ng flood control projects. Kaya hindi nakakapagtaka na 22 classrooms lang ang naipatayo ng DPWH nang samantalang ang shortage of classroom ay 162,000 at ang targeted classroom construction for 2025, bagamat bansot at barat ang numero na ito, wala pa sa 2% na target nilang may makapagpatayo ng 1,400 classrooms. Therefore, nagpapakita po ito na talagang wala sa tamang direksyon at wala sa tamang pagpapahalaga ang gobyernong Marcos Romualdez kung ang pag-uusapan po ay ang kabutihan at kagalingan ng ating mga mamamayan, lalo na ng kabataang Pilipino. Kay Pangulong Duterte, we have investigated na ang pinakamabilis at mataas na bilang na kanilang naabot ay 23,000 classrooms in 1 year. At mayroong minsang taon na 18,000 plus classrooms, mayroong 14,000 classrooms. Pero malaki ito kung ikukumpara po natin sa 22. Wala pang 30, wala pang 30. So kung ang targeted number of classrooms to be constructed supposedly under the 2025 budget na kanilang itinalaga para sa DPWH at hindi sa DepEd na siya sanang direktang beneficiaryo and end user ng proyekto sa classroom building construction, out of 1,470 targeted classroom construction, 22 lang, mga kababayan. Wala pang 1% yata ito, mga kababayan, o mga less than 2%. So mantakin po ninyo yan at baliwala lang kay Marcos. At ito po ang unang binibiktima nito ay mga pobre at mahihirap na pamilyang Pilipinong milyon-milyon na umaasa na lamang sana sa tulong at matino na programa at proyekto na kayang ipatupad ng gobyerno. Ito pa ang mangyayari. Aside from the budget cut of 65 billion pesos cumulatively for the sector of education in 2025, ito lang ang kayang ipakita ni Marcos, ang 22 classroom constructions. Kaya hindi po tayo magtataka na muling manunumbalik na naman ang malakas na recruitment at recovery
ng mga organisasyon ng komunistang teroristang grupo na pinababayaan na lamang ni Marcos na mamayagpag sapagkat nagagamit nila ni Romualdez as political demolition job and mercenary operators upang atakihin at wasakin ang Duterte political camp. Pinupunduhan po nila ito at pinaprotektahan. Yan ang nakakabahala because by the looks of it, ang mga school walkout, ang mga Black Friday protest na ito sa UP Diliman, UP Manila, sa Polytechnic University of the Philippines, and even sa mga sosyal na paaralan like De La Salle University, Ateneo de Manila, and even ang mga pribadong paaralan dyan sa University Belt sa Recto at sa Taft, nagpapakita po mga kababayan na malakas at masigla muli ang urban infiltration and schools and youth and students operations ng CPP, NPA, NDF. At hindi po ako magtataka na in a matter of 1 or 2 years, muli pong lalakas ang recruitment sa NPA at dadami na naman po ang kadre na gagamitin po upang i-deploy sa kanayunan, mag-recover ang NPA at magiging sakit sa ulo ang salot na organisasyon na ito na walang kamatayan sapagkat gobyerno na rin mismo ang nagpupundo at nagbibigay ng lakas at proteksyon sa kanila, lalo pa ngayon sa ilalim po ng gobyernong Marcos at Romualdez. Which brings me to my second point. Ito pong kaganapan dyan ng panghihimasok ng mga ISM na ito, International Solidarity Mission, mga banyaga at dayuhang personalidad na hinakot po ng CPP, NPA, NDF local and international network of organizations. Mga miyembro din po ito at kasabwat ng Communist International Movement. Therefore, mga sympathizers po ito ng Communist Terrorist Organization ng CPP, NPA, NDF, itong ISM delegates. Ano pong ginagawa nitong mga banyaga at mga dayuhang mga individuals na ito na pumasok ng illegal na nangingialam at ngayon po ay ginagamit para magpropaganda, magdiskarte sa maniobra at manipulasyon ng kanilang tinatawag na solidarity mission na ang tinatarget nila ay atakihin at sirain ang programa ng gobyerno na ipinapatupad po ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ng 80 Infantry Battalion ng Philippine Army na nakatalaga po sa area of responsibility nila ang Rizal Province at ang Bulacan, portion of Bulacan. At ang tinatarget nila dito na hinaharas daw na itong 80 Infantry Battalion ang mga mamamayan na huwag sumuporta sa NPA, which is standard propaganda line na ginagamit ng CPP, NPA, NDF. Subalit ang nakakapagtaka, bakit pinayagan ng Bureau of Immigration and Deportation at pinayagan na rin po ng mga local government unit dyan ang pagkakaroon ng pangingialam ng presensya na to ng mga dayuhan at banyagang individual na ito po ay ipinagbabawal ng ating batas. Kung maalala nyo po, pinadeport ni Pangulong Duterte yung madre na si Sister Paz na isang komunistang teroristang supporter at member din yun po ng Communist Party of Australia, yung Australian Workers' Party, at masyadong pakialamera. Lumalangoy siya dito sa grupo ng Bagong Alyansang Makabayan, mga grupo ng Karapatan, ng Gabriela, at ng grupong Simbahan na lahat po ay pinapatakbo bilang front organizations ng communist terrorist group na CPP, NPA, NDF. So, sa pagkakita ni Pangulong Duterte na nanguudyok ito ng rally, sumasama doon sa mga pagkilos para patalsikin si Pangulong Duterte, yung organisasyon na Movement Against Tyranny na ngayon ay muli nilang binubuhay, kontrabaha naman, pero si Duterte pa rin ang target, secondary lang si Marcos, si Sara Duterte at si Digong Duterte pa rin ang target. So itong mga banyagang grupo na ito, under the law, the way it was demonstrated before by former President Duterte, hindi po pwedeng makialam sila o manghimasok sa mga pangloob na usapin, na lalo pa ang grupong kasabwat at kasama po nila ay mga grupo na nagpapakalat ng terorismo. Itong grupong designated na as terrorist organization, ang CPP, NPA, NDF, at ang tinatarget pa nila na buligligin at atakihin sa kanilang manipulasyon at maruming laro sa propaganda ay ang ating security forces.
particular po ang Philippine Army at ang 80 Infantry Battalion, na buong kasinungalingan at buong kalukuhan pinapalabas nitong ICM na grupo or ISM, International Solidarity Mission, na bitbit po ng CPP, NPA, NDF groups like Karapatan, na piyansador ng NPA, NUPL or National Union of Patakas Lawyers, at itong bagong Alyansang Makabayan at mga party list organizations nila. At ang ginagawa nila ngayon, binubulabog nila, iniintriga nila, at pinopropaganda nila, at kino-cover naman ng mga media sa Pilipinas na nangaharas daw at lumalabag sa karapatang pantao ng mga sibilyan ang 80 Infantry Battalion at ang Philippine Army, which is a classic propaganda operations. Subalit, hindi man lang kumikibo, hindi man lamang sinisita ito ng gobyerno ni Marcos. At dapat ipa-deport ito sila. Dapat hulihin ito ng PNP at iproseso sila sa Bureau of Immigration and Deportation, at dapat ang mga lokal na kasabwat nilang mga operatiba ng Communist Terrorist Group ay makakasuhan din sa kanilang mga ginagawang pag-promote ng terrorist agenda ng CPP, NPA, NDF habang inaatake at sinasalakay po nila ang ating mga kawawang mga kasundaluhan na durog sa kanilang propaganda and agitation, sapagkat hindi po basta-basta makakagalaw ang AFP kung ang pinag-uusapan po ay ang mga political operations. Mayroon pang mga madre, pare na mga sumusuporta, at mayroon pang mga dayuhan at banyagang grupo. Lahat ng ito ay funded, orchestrated, and coordinated ng local CPP, NPA, NDF operatives at mga urban infiltrators nila. Kaya ang AFP po, kailangan pa niyang dumaan sa proseso ng organisasyon and hierarchy of authority and command bago siya makapagresponde dito. Samantala pong itong mga grupo ng CPP, NPA, NDF at mga pakialamero nilang mga illegal ang ginagawa na panghihimasok sa pangloob na usapin ng ating bansa ay libreng-libre po na nakakapagkilos, nakakapangbulabog at hindi naman inaaresto o ipinapailalim sa otoridad ng gobyerno. Kaya I sympathize and I stand with the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Army and the 80 Infantry Battalion sa kanilang malakas na paninindigan na ibunyag po ito at ipanawagan sa taong bayan na sa kalagitnaan ng krisis sa pangungurakot at pandarambong dulot ng Administrasyong Marcos at sa katarantaduhan nilang makipag-alyansa sa CPP, NPA, NDF, ngayon ito po ang binibiktima ang ating mga sundalo, ang ating Armed Forces of the Philippines. Kaya, sa video episode na ito, minabuti ni Ka Eric na talakayin ko po ito sapagkat kailangan pong i-call out ang atensyon dito ng Bureau of Immigration and Deportation, ng Department of Justice, ng DILG at ng PNP, ng Philippine National Police. No? I hope that the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict can be able to coordinate the multi-agency support to the AFP dito po sa kalapastanganan at katarantaduhang ginagamit ng CPP, NPA, NDF itong pagkukunwaring ISM na ito or International Solidarity Mission nila na puro po mga komunistang terorista at mga operatiba ng CPP, NPA, NDF ang nagpapalarga kasama ang kanilang mga kasabwat na mga communist terrorist operatives and sympathizers coming from abroad. Ayun! Kung si Pangulong Duterte po ito, hindi ito papayagan na manghihimasok itong mga dayuhan at ang mga banyaga na mga individual na nilalabag nila ang ating konstitusyon, ang ating mga batas, at hindi po pwede na sila pa ang nanghaharas at nang bubulabog sa ating security forces. The way itong grupo ng CPP, NPA, NDF, Karapatan, NUPL, Bayan at mga grupo nila sa party list at mga kaalyado nila na mga dayuhan ay ngayon nandyan po sa Bulacan at nandyan sa Rizal provinces, sa Rizal and Bulacan provinces, na ang layunin ay sirain at intrigahin at i-manipulate ang public opinion against sa efforts of security and development intervention na ginagawa po ng ating Armed Forces of the Philippines
laban sa mga unit ng komunistang teroristang nag-ooperate ng i-extort, nanununog, nang-aambush at pumapatay ng mga sibilyan, pati ng ating mga sundalo at pulis sa area ng Rizal at Bulacan provinces. At ganun din po, nananawagan din tayo sa unang bahagi ng ating video analysis kay Secretary Sani Angara na sana po manindigan siya ng tapat at ng malakas ang kalooban upang ipanawagan na ipatigil na po ang kasindikatuhan ng gobyernong ito, ng DPWH lalo na sila po ang nakikialam at mga congressman kagaya ng ginawa ni Saldico at Martin Romualdez na binalak pala nila noon na pasukan ng mga 19 billion pesos na itatago nila, ipaparking nila sa DepEd at sila daw mag-implement ng mga school building construction projects na pinalagan po ni Vice President Sara Duterte when she was still the DepEd Concurrent Secretary. Sana ganun din po ang gagawin ni Secretary Sani Angara nang sa ganun po mahimasmasan ito sila Boy Mandarambong, ang mga sindikato ni Romualdez at ni Saldico, na ang resulta out of the billions of pesos na nakalaan para dito sa mga proyekto sa infrastructure, nako 22 lang na classrooms ang naitayo sa isang taon, samantalang kaya palang ipatupad ng previous government ni Pangulong Duterte ang 23,000 classrooms. Pwedeng ipakonstruct at mabuo in 1 year's time. Ayun. Maraming salamat at sinamahan nyo na naman si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. And mamayang gabi alas 9:15 Philippine Standard Time, Balitang Talakayan with Ka Eric. Samahan nyo po ako mag-live. Sa mga nanonood po na nagtatanong kung bakit nagkukurap-kurap yung video, ang solusyon pala dyan, huwag i-click yung outside link. I-click nyo sa YouTube application ang video at doon po papanonoorin. Hindi ko alam bakit gano'n, na kapag nag-share ako ng link, minsan ang video nagkukurap. Pero pag i-click mo ang open app o kaya yung YouTube application at doon mo i-play ang video, wala naman pong problema. Hindi siya nagbiblink. Sa mga gustong tumulong, sumuporta at magbigay ng sincero at buong kababaang loob na pagsuporta sa Bangon Sambayanan People's Movement, sa ating advocacy programs, you can send your support sa GCash line and line of support coordination na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang pangalan. At maraming salamat sa pagtitiwala, pagmamahal at pagsuporta ninyo kay Ka Eric at sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. We are closing now to 80,000 subscribers. And our viewers continue to grow through your support and through your promotions. And of course, ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live at Facebook account. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay, and may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat.